Hey, what's up sa inyo mga kakwento? So, kumusta? So ngayon, meron po akong ibibigay sa inyong 5 dahilan kung bakit hindi na po natatapos ng mga trainee visa or SSW yung kanilang mga kontrata dito sa Japan at nag-decide na silang umuwi sa atin dyan sa Pilipinas. So ngayon, mamaya pa namang 5 o'clock yung ating pasok at may time tayo para makapagbigay ng mga idea kung bakit nga ba hindi na nila natatapos yung kanilang mga kontrata. So parang mag-i-snow na naman dito sa lugar namin, no? Naka-ready na naman. So talagang ang lamig. So ngayon ay araw ng Huwebes at sobrang lamig po talaga ngayon dito sa Japan. At talagang as in nagne-negative sa amin. Unang-una mga kwento, bakit nga ba hindi na nila natatapos yung kanilang mga kontrata sa kanilang mga company o kaisya? Unang-una kong inilagay sa aking listahan mga kwento, mayroong ginawang listahan na ay yung Nihongo. Sa tunay mga kwento, ako po ay 4 years na po ako dito sa Japan talaga. Until now, hindi pa po talaga ako gaano makaintindi ng Nihongo dahil talagang mahirap po talaga. Kasi nung ako ay nag-aaral ng Nihongo, ay school bukol po ako sa pag-aaral ng Nihongo, no? Hindi ko talaga as in sineryoso na hindi ko rin akalain na ganito pala kahirap yung kukunti yung nalalaman mo sa Nihongo na halos na puro si hi at iye ka lang ang may sasagot mo kapag talaga nag-aaral kayo ng Nihongo. Pagbutihin nyo po dahil yan po ang tutulong sa inyo para mas mapadali po ang inyong trabaho dito sa Japan, lalo na kapag yung napuntahang department ay bibihira po yung mga bibihira po yung mga kapwa nating mga Pilipino na matagal na sa department na yon. Kung parehas kayong bago at hindi ka nag-aral ng Nihongo at talagang yung Brazilian lang at Japanese ang iyong makakasama at yung kasama mo din baguhan, so mag-i-struggle ka sa pagkikipag-usap sa Nihongo. Talagang talagang mahirap po talaga kapag hindi kayo nakapag-aral ng Nihongo kasi talagang wala pong English dito sa Japan. Yan po yung kanilang ginagamit po talaga nila. Kasi yung mga Pilipino po dito mga kwento, yung mga trainee visa SSW, wala po tayong translator kagaya ng mga Brazilian. Yung po kasi mga ibang lahi ito mga kwento, kagaya ng mga Brazilian dito kasi yun po ang nakakasama natin sa trabaho. Sila po ay mayroong silang translator, ha? Yung mga Pilipino, yung mga SSW at trainee visa na kagaya sa akin, wala po talagang translator. Talagang kaya nga tayo pinag-aaral sa atin sa Pilipinas ng 3 buwan hanggang 6 na buwan at pagdating nyo dito mag-aaral pa ulit kayo ng 1 buwan. So talagang hindi natin kailangan translator at inaasahan ng mga Japanese ng mga Hapon na tayo ay kahit papano, kahit sa pinaka-basic ay nakakaintindi ng Japanese language kasi hindi po sila nag-i-English, hindi nila kailangan mag-adjust para sa atin. Tayo ang kailangan mag-adjust para sa kanila kasi tayo ang nakikitrabaho. Kaya yung iba, talagang ako man din, 4 na taon na dito sa Japan, talagang hanggang ngayon nag-i-struggle pa rin ako sa pagsalita ng Japanese language. Talagang nahihirapan pa po ako. Kaya kayo mga nag-aaral dyan, napapunta dito sa Japan, pagbutihin nyo po yung pag-aaral ng Nihongo. Napaka-importante po na yan kasi yan lang po itutulong sa inyo para makasurvive sa araw-araw na inyong gagawin sa trabaho. Yan po talaga ang tutulong sa inyo para mas mapadali ang inyong trabaho, lalo na ang pakikipag-usap, ang pakikipag-communicate sa mga leader ng mga bawat department. Yan po talaga, yan lang po ang tutulong sa inyo, lalong-lalo na pag wala kayong kasamang mga Pilipinong matagal na sa inyong mga department. Yung iba talagang nag-i-struggle, talaga nahihirapan, yun nga, nag-decide na silang umuwi dahil nga ang hirap po talaga ng Nihongo, lalo pagka hindi nyo sineryoso. Yun po yung unang-una kong ibibigay na 5 dahilan, ha? Yun po yung una ko, yung Nihongo. Pangalawa, yung klima nito mga kakwento, kagaya ngayon. Kung yung pong katawan nyo ay hindi talaga salay sa napakalamig, ha? Nagne-negative na halos magbitak-bitak nyo yung mga tila, yung labi, yung mga talagang as in nakakuman din nagbibitak-bitak yung labi ko ngayon. Sobrang lamig po dito mga kwento pa, lalo pag yung ang puntahan yung trabaho ay nasa labas kayo, yung pong kagaya ng mga construction, mga gemba, yung mga farmers, yan po talaga mga kwento pagka hindi po kayo sanay sa ganito kalamig, sobra ang as in talagang magbibitak yung mga labi nyo, ang sakit yung mga daliri nyo, tapos sobrang init din mga kwento. May ganyan po talagang trabaho dito, nasa labas po sila, nasa labas po yung production nila o yung kanilang trabaho na kagaya ng gemba, ng farmers, ng construction worker. Kaya na, alika Uniboy. Yes sir. Oh, mapasok. Yes sir daw. Yun po yung talagang as in klima. Talagang yung mga nakikita ko rito, lalo pag tag-init, pag summer po talaga, as in parang kasing init natin sa Pilipinas yung summer po dito sa Japan. Pangalawa, yan po talaga yung klima. As in sobrang lamig, sobrang init din po talaga dito. Dapat handa po kayo sa ganitong senaryo, lalo na yung mga nag-apply ng
welder, ng farmers, ng construction worker, ng gemba, ayan, basta nasa field kayo, paghandaan nyo pa yung klima dito sa Japan. Kasi pag as in hindi nyo nakayanan, talagang yung kagaya ng ibang kasamahan namin, talaga umuwi sila dahil magdamag sila sa labas ng nagtatrabaho. Sobrang lamig po talaga dito, kaya paghandaan nyo po yan. So, pangatlo, yung pong bigat at uri ng trabaho. Dito mga kwento, ayoko pong sabihin na para panghinaan ng loob yung mga nag-a-apply dito. Yun po lang lagi kong sinasabi, na baka kasi sinasabi ko to para mapanghinaan ng loob yung mga hindi po, gusto ko lang maging ready kayo, kasi pagdating sa trabaho dito sa Japan, trabaho is trabaho. Oras ay oras. Hanggat mayroong oras nagtatrabaho ka, lalo kapag ang trabaho may mabigat. Dahil sa bigat ng trabaho ng mga kwento, talagang ibang Pilipino dito nagde-decide na umuwi, talagang hindi na nila natitiis yung kanilang bigat ng trabaho. So pang-apat ay yung mga kasamahan sa trabaho. Ito mga kakwento, ito pang masakit talaga dito, Kung sino pa yung mga Pilipino na kalahi talaga natin, sila pa po yung as in na parang kupal, sip-sip. Gusto nila sila yung magaling. Gusto nila sila yung nakikita ng mga leader na sila yung laging tama. Gusto nila sila yung, kasi nga senpai, halimbawa dumating kayo dito, baguhan lang kayo, may mga Pilipino talagang pag dumating yung mga bago, yung mga kuhay, kung tawagin namin, yung mga baguhan, ay talagang parang may ibang Pilipino dito na ang gusto nila, ang tingin sa kanila ay leader din ng mga bawat department. Akala mo sila pagmana ng company na kung makapag-utos, ay makapagsabi sa kapwa natin Pilipino, wala man lang paki, yung pang pakikuha, pakibigay, ganun ba? Ang sabihin lang sa'yo, kuhanin mo yan. Yung bang feeling nila sila yung mismong may-ari o sila yung mismong leader sa bawat department. May mga ganun po talaga. Ngayon, may mga kupal din talaga ng mga Pilipino dito na gusto nila sila nag-OT, gusto nila sila kumikita ng ganong kalaki. Kumbaga gusto nila sila lang. May mga ganun po talagang mga Pilipino dito. Hindi ko po nila lahat, pero may mga ganun po talaga mga Pilipino ganong ugali. May ganun po talaga mga Pilipino na mayroon pa yung time na pag imbis turuan ka, pag nagkakamali ka, ay tatawanan ka pa para bang mas ipapakita pa sa leader na mali mo yan, dapat medyo kahit paano pagtakpan at itama ka, turuan ka. Hindi, may mga Pilipino talaga na pag nagkamali ka, sabi pa yung pangalan mo kung sino yung magawa, imbis na pagtakpan ka, turuan ka, ibang Pilipino pa, tatawanan ka pa, ihulog ka pa, ilalaglag ka pa sa mga leader. May mga ganyan po talaga mga Pilipino ito. Dahil sa mga ganyan kasamahan natin, ibang mga Pilipino na nabubulik, na kapwa natin mga Pilipino at ibang lahi, so nagdi-decide na umuwi yung mga yan. Talagang hindi na nila natitiis o napagtsatsagaan yung mga ugali ng ibang lahi, lalo na yung mga kapwa natin mga Pilipino. Yan po yung pang-apat kung gustong gawing 5 dahilan kung bakit nagdi-decide na umuwi yung mga ibang kasama natin mga trainee visa o SSW dito. So pang-5, yung pong sahod dito mga kwento. Hinuli ko tong sahod kasi alam kong lagi nilang nakikita yung sahod ng yen to peso. So ito mga kwento, dahil sa una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, yung 4 kong binanggit, pag yan lahat na pagsama-sama mo, yung bigat, yung hirap mo sa pag-communicate sa Nihongo, yung klima dito sa Japan, yung mainit, napakalamig, yung bigat ng trabaho mo, yung hirap, yung as in na talagang as in di mo mapagtiyagaan na yung trabaho mo. Tapos yung mga kasama mo sa trabaho, yung mga piling may-ari ng company na mga kupal. At itong huli, atong yen to peso. Pag yung 5 na yan napagsama, ay yung 4 na napagsama-sama mo, at yung pang-5 ay yung ang yen to peso, yung sahod mo rito, at ganun pa kaliit, talagang marami akong Pilipino. 5 lang sa mga kasamahan ko ang umuwi dahil sa nung napagdaanan nga namin ng yen to peso, talagang as in wala silang overtime, walang ka-OT-OT, ang baba ng palitan, ang bigat ng trabaho, may mga kasamahang bully. Tapos ito yung trabaho nila sa labas pa ng company. Talagang umuwi po sila. Hindi po sila nagdalawang isip na umuwi na lang kasi nga may yung palitan ng yen to peso ngayon talagang as in bagsak po. Lalo pagkasasahod lang ho kayo dito ng 12 o 13 na lapad. Malinis na, kaya lang pwede nyo papadala.
sa loob daw isang buwan, mayroong 30,000. Paano pa yung utang nyo? Paano pa yung interest sa utang nyo? Paano pa yung allowance na magkina nyo? So meron po talaga sumasahod na ngayon. At hindi lang po yan, meron din po sumasahod talaga dito sa Japan ng 8 lapad hanggang 10 lapad lang. Kasi dito po sa Japan, meron pong sasahod, meron po kami tinatawag na no work, no pay. May mga company po talagang nagpapatupad ng ganyan. Pag walang trabaho, walang bayad. Hindi po lahat ng company pag porket holiday o kuat ay binabayaran. Pag wala hong naka-schedule. Kasi ang mga company dito, mga kwento, sa pagkakaalam ko lang ha, ang mga company dito ay may sarili-sariling mga kalendaryong sinusunod po yung mga yan. Hindi po sila nakasunod sa kalendaryo dito sa Japan. May mga company pong sariling kalendaryo po mga yan. Ngayon, pagka yung inyong company ay sa gatong araw wala kayong trabaho, pagka walang trabaho, walang bayad. Sa amin po kasi ganun eh. Lalo pagka yung Lagay Yasumi, ay Lagay Yasumi dumarating yon 3 beses sa loob ng isang taon. Pagka yun dumating sa company niyo, wala kayong overtime, hindi kayo pinapasok ng Lagay Yasumi, asahan nyo na ho na talagang mababa po yung sasahod niyo sa Philippine money. Nasa 20,000, pwede nyo papadala. Siyempre, wala nga ang pasok, walang overtime. So, meron po ganun talagang time dumarating yung Nagayasumi na ganun kalit lang sinasahod namin. Ngayon, yun po yung 5 kung pwede kong ibigay na 5 dahilan kung bakit nag-decide na umuwi yung mga trainee visa dito sa Japan. Yan lang po yung pwede kong sabihin mo sa inyo na nakikita ko. Ang pagsalita sa Nihongo, yung pag-struggle sa Nihongo. Pangalawa, yung klima, yung init at namalig dito sa Japan, yung bigat ng trabaho, yung mga makakasama o makakasama mo sa trabaho, at yung 5 yung sahod natin dito sa Japan na medyo talagang masabi kong mababa ngayon, maliit ngayon. So well, pasalamat pa rin tayo dahil kahit paano na ganun mang kaliit ay meron pa rin tayong pagkakakitaan at naibibigay sa ating mga pamilya. Ngayon, pag ikaw ay nandito na, so pag-isipan mo din mabuti kung worth it pa ba ang magtrabaho dito sa Japan. Kung ikaw naman ay kumikita ng 50,000 pataas sa Philippine money, pag-isipan nyo po mabuti. Sa mga nag-a-apply sa SSW o trainee visa, para sa inyo po ito. Pero kung kayo po ay isang Nikijin or teacher or nurse o anumang ibang visa maliban sa SSW o trainee visa, hindi po para sa inyo ito. So paano? Hanggang sa muli. Salamat.